Tatalakayin po natin ngayon ang isang kakilakilabot na individual na kilala sa pangalang Ako Yadav. Kilala siya sa kanilang lugar dahil sa mga kasuklam-suklam niyang ginawa laban sa mga miyembro ng Dalit community. Sila ang mga itinuturing na pinakamababang estado sa sistema ng lipunan sa India. Sa sobrang lala ng mga ginawa ni Yadav, naging inspirasyon pa to sa isang serye ng dokumentary sa Netflix. Pero ang nangyari sa lalaking ito sa huli ang mas nakakakilabot at nakakagulat sa lahat. Kaya't samahan niyo po ako hanggang sa huli ng video ito. Kumusta? Ngayon ay titingnan natin ang napakabrutal na kaso ng lalaking si Ako Yadav. Ano nga ba ang dahilan at paano niya matatakasan ang kakilakilabot niyang kahahantungan? Ang kaso ni Yadav ay nagbibigay liwanag sa mas malaking isyu ng karahasan na batay sa estado sa lipunan at ang mga makabuluhang hamon na kinakaharap ng mga nasa mahihirap na komunidad sa paghahanap ng hustisya sa India. Si Bharat Kalicharan Yadav, na mas kilala sa tawag na Ako Yadav, ay anak ng isang mayamang may-ari ng bakahan sa rehiyon. Dahil sa yaman ng kanyang pamilya, nasa mas mataas na posisyon sila ng lipunan kaysa sa karamihan ng mga naninirahan sa kanilang lugar. Mahusay din siya sa paaralan, matataas ang kanyang mga marka, aktibo at sikat dahil sa pagiging may hitsura. Gayunpaman sa kabila ng lahat ng to, masamang landas pa rin ang tinahak ni Yadav. Nasa unang taon siya ng high school nung huminto siya sa pag-aaral at nagsimulang magsugal kasama ang kanyang mga barkada. Hindi lang yon, nagsimula na rin silang magnakaw sa mga tindahan at mga magsasaka sa kanilang lugar bilang kasiyahan. Matapos sumakabilang buhay ang kanyang ama, lumala ang sitwasyon ng kanilang pamilya. Nawala ang kanilang kayamanan sa loob lang ng halos magdamag. Ipinakasal ang 6 na mga nakakatandang kapatid na babae ni Yadav, habang ang 6 naman niya mga kuya ay nagtatrabaho sa ibang lugar o tumahak na rin sa masamang landas. Bilang bunsong kapatid na naiwang mag-isa, sinimulan na rin ni Yadav na sundan ang masasamang yapak ng kanyang mga kuya. Lubusan na siyang pumasok sa pagsusukal, pagnanakaw at pangingikil mula sa mahihirap na residente ng komunidad, at minarkahan nito ang pagkahari ng takot sa kanilang lugar. Nung una, tahasang pangingikil lang ng pera ang ginagawa ni Yadav at ng kanyang mga barkada. Ang mga naninirahan sa Kasturba Nagar ay mga Dalit na sumasakop sa pinakamababang antas sa lipunan ng sistema ng estado sa India. Sa caste hierarchy na to, ang mga Dalit ay hindi kasama sa kasaysayan at itinuturing na lampas sa banal na mga nilikha, madalas ilibel bilang haram o mga dapat iwasan. Nabubuhay sa kahirapan ang mga taong ito, nagtatrabaho bilang mga magsasaka o mga taong mabababa ang kita, at sila ang target ng grupo ni Yadav. Kinikikila ng pera at ginagamitan ng armas para matakot at sumunod. Ang madalas nilang pagnakawan kahit terik pa ang araw ay ang tindahan ni Pratibha or Kudi. Nasa labas ng maliit niyang bahay ang mga tinda ng ginang para maiwasan ang pagsisiksikan sa loob. Gayunpaman, regular na kinukuha ni Yadav ang kanyang mga paninda para ito ang kumita ng pera o kaya naman ay pangkonsumo. Kung minsan, kunwaring uutangin nila ang mga paninda at mga ngakong babayaran na kahit kailan ay di naman natupad. Wala namang magawa at di makapalag ang ginang habang kinukuha ng mga armadong mangingikil na to ang pinagkakakitaan ng kanilang pamilya. At di nagtagal, mas lalo pang naging marahas ang grupo ni Yadav. Ayon sa dating kaibigan nitong si Velas Bandi, may isang insidente kung saan sinadya ng grupong mangingikil ng pera sa isang mag-asawa. Pero pagdating naging malinaw na may ibang pakay pala si Yadav nang makita ang babae. Sa kabila ng paghihirap ng asawang lalaki, marahas na hinalay ni Yadav ang babae sa mismong harap nito sa kainiwan. Inareport naman si Yadav at pagkatapos ay naaresto noong 1991 dahil sa pangnanakaw at pangahalay. Pero kahit pa man nakulong, hindi pa rin nagbago si Yadav at sa halip, patuloy pa rin to sa paggawa ng karumaldumal na kasamaan, lalong-lalo na ang pangahalay. Nagkaroon ng baluktot na pananaw si Yadav. Para sa kanya mga bagay lang para libangan ang mga babaeng Dalit. Araw-araw ang mga ulat tungkol sa mga kababaihan at mga kabataang babaeng sinasalakay at walang awang pinagsasamantalahan ng grupo ni Yadav. Patuloy itong dumadamit na iipon na para bang wala ng katapusan.
Tila wala siyang pakialam sa edad o marital status ng mga babaeng kanyang inaatake. Kung sila ba ay mga batang babae, mga nasa tamang edad o katanghali ang gulang, may asawa o wala o kahit nabuntis, walang awa silang inaatake ni Yadav at ng kanyang grupo kung kailan nila gusto. Sa mga residente ng Kasturba Nagar, para ng malawak na kadiliman ang bumabalot sa kanilang lugar. Para silang nakakulong sa isang buhay na bangungot sa ilalim ng kasamaan ng grupo ni Yadav. Nagiiwan ng labis na takot sa mga kababaihang nakasaksi sa kapwa babae na basta-basta nilang inaatake ng grupo ni Yadav sa gilid ng kalsada. Mga batang kinakain ng sobrang takot habang pinagmamasdang walang awang pinagsasamantalahan ang kanilang mga ina. Mga magulang na labis ang paghihinagpis dahil kahit anong laban wala pa ring magawa. Habang pilit at presahang kinukuha ng grupo ni Yadav ang kanilang mga anak na babae. Patuloy na dumarami ang bilang ng mga kababaihang hinahali ni Yadav. Mga nasa 40 kababaihan na ang nilapastangan ng grupo at 10 taong gulang pa lang ang pinakabata. Wala ring magawa ang mga kapitbahay dahil maging sila man ay natatakot din para sa kanilang mga anak. Dahil dito kahit terik ang araw, takot nang umalis ng kanilang mga tahanan ang mga kababaihan. May code na rin ang mga babae para sa grupo. Isang senyas na dapat nang magtago kapag paparating na si Yadav. Hindi na rin nakakapasok ng paaralan ang karamihan sa mga bata dahil sa takot ng kanilang mga magulang para sa kanilang kaligtasan. May regulasyon na rin sinusunod ang mga residente. Bawal nang lumabas paglampas 6 p.m. at siguraduhing buong gabing nakalak ang mga pinto at bintana. Ramdam rin ng mga asawang lalaki na wala silang magawa para protektahan ang kanilang mga asawa at mga anak na nagiging dahilan para lunurin ng mga to ang kanilang mga sarili sa alak. Sa mga dalits, ang makagawa ng paglabag sa batas dahil sa pagtatanggol sa sarili ay may mabigat na kaparusahan, lalong-lalo na kung isasaalang-alang ang mababa nilang antas sa lipunan. Mas mababang estado, mas mabigat ang parusa, kahit pa man sa pinakamaliit na pagkakasala. Wala namang gaanong pag-aari ang mga taong ito, pero armado pa rin ng mga kutsilyo at baril ang grupo ni Yadav. Bihira rin silang magdulot ng gulo para sa mga taong nasa mas matataas na antas. Para naman sa mga nagtatanong kung may mga tao bang naglakas ng loob para labanan ang grupo ni Yadav, meron naman at isa si Asha Bakat sa mga unang taong lumaban sa kanila. Kilala siya bilang isang babaeng walang takot. Hindi nagdadalawang isip na sigawan at pagbantaan ang grupo ni Yadav sa tuwing nagdudulot ang mga to ng kaguluhan. Nasaksihan niya ang paghihirap ng komunidad at ginawa niya ang lahat para makapagbigay suporta. Tumatayo si Asha para sa mga nilapastangan ng grupo. Nagbibigay rin siya ng mga pagkain para sa mga nangangailangan kahit hindi naman siya mayaman. Napagtanto ni Asha na dapat matigil na ang paghahasik ng grupo ni Yadav. Nag-organisa siya ng mga pagpupulong kasama ang mga kalalakihan sa komunidad para pag-usapan ng mga plano. Kailangan na talaga nilang wakasan ang pagkahari ni Yadav sa kanilang lugar. Gayunpaman nabigo ang kanilang plano nung gabing isinakato para na nila to. Nakatakas si Yadav matapos tamaan ng malakas na hampas sa ulo na nagdulot ng labis na pagdurugo. Nailigtas siya ng kanyang matalik na kaibigang nagngangalang Avinash Tiwari. Nagbigay ito ng dugo dahil nauubusan na si Yadav dala ng matinding pinsala sa ulo. Kasunod ng nabigong pagtatangka sa kanyang buhay, lalong naging praning si Yadav. Hindi lang mga babae ang kanyang inaalalang gustong maghiganti. Naniniwala siyang ang mga kalalakihan talaga ang may masamang binabalak laban sa kanya. Dahil dito palagi siyang umaalis ng may kasama. 5 hanggang 6 ang isinasama niya para maibantay siya sakaling may biglaang umatake. Pag nakakakita siya ng mga batang lalaking natitipon, iniisip niyang nagsasabuatan ng mga to laban sa kanya, kaya't hinahabol na sila para magkalat. Mas lalo pang lumala ang kanyang mga hinala dahil sa kanyang matalik na kaibigang si Avinash, ang taong nagligtas sa kanya. Kahit tunay silang magkaibigan ni Yadav, hindi naman siya maikukumpara dito. Sa mga kapitbahay, kilala si Avinash sa kanyang pagiging palakaibigan at magiliw. Nakikisama siya sa lahat. Maaaring kinukwestiyon ng mga tao ang kanyang pagpili ng mga kaibigan pero hindi siya nila kailanman itinuturing na miyembro ng grupo ni Yadav. Napanatili ni Avinash
ang matalik niyang relasyon sa grupo ni Yadav at sa komunidad. Isang katotohanan hindi sinang-ayunan ni Yadav. Hindi niya gustong nakikisalamuha si Avinash sa mga taong itinuturing niya mga kaaway. Madalas na bumibisita si Avinash kina Asha kasama ang iba pang mga kapitbahay. Isang araw, kinumpronta siya ni Yadav tungkol kay Asha. Hindi niya maunawaan si Yadav. Ipinaliwanag niya kay Yadav na tulad nito, kaibigan niya rin si Asha. Hindi naman nasiyahan si Yadav sa tugon na to ng kanyang kaibigan na nauwi sa pagtatalo at mabilis na humantong sa suntukan. Itinutok sa kanya ni Yadav ang dala nitong kutsilyo at sa harap ng mga nanonood, sinaksak niya si Avinash. Lubos na dumugo ang tama nito at di nga nagtagal ay nalagutan ng hininga sa gitna ng kalsada. Nagmamadali namang lumabas si Asha nang marinig ang kaguluhan at hinarap si Yadav. Maliwanag naman na hindi ito nagustuhan ni Yadav at nagbanta na si Asha naman ang ililigpit niya sa susunod. Naaresto si Yadav dahil dito pero nakalaya din kaagad pagkalipas ng 2 taon nang walang palatandaan ng anumang pagsisisi. Sa halip, may balak siyang salakayin si Asha. Nang makalabas ng kulungan, agad niyang tinipon ng kanyang grupo at nagpunta sa bahay ni Asha. Nang gabing yun, naglalagay sila ng henna nang makarinig ng katok sa pinto. Sa pag-aakalang kaibigan to ng kanyang anak, binuksan ni Asha ang pintuan para lang salubungin na ang galit na si Yadav. Walang awa siyang inatake ng grupo. Napakatindi ng ginawa nila kay Asha. Hindi talaga sila nagpagkita ng anumang awa kahit pa man sa harap ng umiiyak na anak ni Asha habang nagsusumamo para sa buhay ng kanyang ina. Pinugutan nila ng ulo si Asha. Tinanggal ang kanyang mga suso at winasak ang kanyang ari. Hindi rin nila pinalagpas ang mukha ng pugot na ulo ni Asha. Dinurog nila ang mukha nito. Nakakatakot at walang hangganan ang mga kalupitan ni Yadav. Lumilitaw na walang batas para protektahan ang mga dalit. May isa pang pagkakataong inatake ng grupo ni Yadav ang isang babaeng nagngangalang Kalma. 10 araw pa lang matapos tong manganak. Ang matinding kalupitang sinapit niya kina Yadav ang nagtulak sa kanya para kitlin ang sarili niyang buhay. Niliyaban ni Kalma ang kanyang sarili. Sa mga nagtataka kung bakit hindi sila lumaban o nagsumbong man lang sa kapulisan, ginawa na nila pero hindi rin naman nagtatagal si Yadav sa kulungan. Ayon sa mga nakaligtas, hindi siniseryoso ng mga pulis ang kanilang mga ulat at sa halip inaakusahan pa ang mga babaeng nakikipagrelasyon kay Yadav o kaya naman ay nagbebenta ng aliw para sa pera. Nabalitaan pa nga na sinasabi pa ng ilang mga pulis kay Yadav ang pagkakakilanlan ng mga babaeng nagsusumbong sa kanila kaya't binabalikan sila ni Yadav pagkalaya. Sa buong buhay niya, 14 na beses lang naaresto si Yadav. Nakikipagsabuatan ang mga pulis sa kanya kapalit ng suhol at alak. May isa ring babaeng nagsumbong sa himpilan ng pulisya na pinagsamantalahan siya ng grupo ni Yadav. Sa kasamaang palad, hinala rin siya ng mga pulis na nasa himpilan noong mga panahong yon. Sa puntong to, nawalan na ng pag-asa ang mga dalit sa Kasturba Nagar. Ngayon pa man, may isa pang matapang na individual na naging dahilan para sa pagbagsak ng grupo ni Yadav. Isang babae na nagngangalang Usha Narayane, isang estudyante ng hotel management na tinitiis ang mahahalay ng mga komento ni Yadav dahil sa napili niyang kurso. Nalaman ni Usha na isang 13 anyos na batang babae ang pinagsamantalahan ng grupo ni Yadav na nag-iwan ng matinding takot sa bata. Hinikayat niya tong iulat sa mga pulis ang nangyari pero natatakot ang bata sa posibleng ganti sa kanila ni Yadav. Dahil dito, nagpasya si Usha na siya na lang ang magsampa ng reklamo sa ngalan ng batang babae. Sa kasamaang palad, kinilingan pa rin ng kapulisan si Yadav at ipinaalam ng mga to sa kanya kung sino ang nagsampa ng reklamo. Humigit kumulang 40 kalalakihang armado ang dumating sa bahay ng dalaga at pinapalabas siya. Pinagbantaan siyang hahalayin ng buong grupo, pupuhusan ng asido at itutulad kay Asha. Takot na takot ang mga kapitbahay habang nanonood sa loob ng sirado nilang mga tahanan. Hindi sila sigurado kung ano ang kanilang gagawin. Sinabihan ni Usha ang kanyang pamilyang tumakas at tumaan sa likod bahay habang siya naman ay nagpasyang harapin ang grupo. Kinaladkad ni Usha ang isang silindro ng gas sa may pinto saka pinuto lang tubo na naging sanhi ng pagtagas ng gas at sumama sa hangin. Matapang niyang hinamon ng grupo.
Sinabihan silang pumasok at sisindihan niya ang pusporo para sabay-sabay silang sumapog. Nang mapagtantong gas nga ang tumatagas, nag-alinlangan ng grupo. Hindi sila sigurado kung tututuhanin ba ni Usha ang banta o kung may lakas ba sila ng loob na subukan ang desisyon nito. Nang marinig naman ang matapang na pagtatangka ni Usha na isakripisyo ang sarili para maharang ang grupo at makita ang pag-aalinlangan ng mga to na pagtanto ng mga residente sa kapitbahayan na ang mga taong to na sobra nilang kinakatakutan ay walang iba kundi mga armadong duwag lang pala, nanginginig na maharap sa kanilang katapusan. Dahil dito, nagsimulang magsilabasan ng mga tao. Lahat ay may dalang sandata o bato. Hindi nagtagal, natakot at nataranta ang grupo habang hinahabol ng galit na galit ng mga residente. Nagkahiwa-hiwalay ang grupo at nagsitago, habang ang mga determinadong residente naman ay nagsimula ng isang misyon na huhulihin sila sa susunod na mga araw. Nang maramdaman ni Yadav na hindi na siya ligtas, kusa siyang sumuko sa kapulisan para sa kanyang proteksyon. Sa panahong to, nalaman ng mga tao ang kanyang napipintong pagharap sa korte. Sa mga ulat, August 7, 2004, humigit kumulang 500 katao ang nagtipon bilang protesta. Bilang tugon, nagbanta naman si Yadav. Nangako siyang paglaya niya, tuturuan niya ng leksyon ang bawat babae sa Kasturba Nagar. Kahit nasa harap ng daan-daang taong handang umatake sa kanya, patuloy siyang nagpakita ng pagmamataas. Ang hindi niya alam ang kayabangan niyang yun ang magpapabagsak sa kanya. August 13, 2004, dumating ang araw ng paglilitis. Napagtanto na ng mga residente ng Kasturba Nagar na isang dekada nang nabubuhay sa takot na hindi rin naman magtatagal sa loob ng kulungan si Yadav. Kaya nung gabi bago ang paglilitis, nagpulong sila bilang nagkaisang grupo para pag-usapan ang planong tuluyan ng iligpit si Yadav. Desidido silang wakasan ang paghihirap ng kanilang mga anak at apo sa kamay ng mga walang trabahong grupo at para mapigilan na rin ang pagdanak ng dugo ng mga inosenteng buhay gawa ni Yadav. Sa pagdating ng araw ng paglilitis, nagtipon ang mga tao ng Kasturba Nagar sa harap ng hukuman ng distrito ng Nagpur. Nakapusa si Yadav nang lumabas ng sasakyan ng pulis na may kasamang isa pang preso na nagngangalang Ramgidam. Mahigit 100 lalaki at babae ang nagpalibot sa sasakyan, sabik na naghihintay sa pagdating ng taong matagal na nilang hinahangad na makunan ng hustisya. Mayabang lang siyang nakatayo doon at natuon ang tingin sa isa sa mga kaibigan ng kanyang mga hinalay. Pinagbabantaan to na makikita nito ang hinahanap kapag nakalabas na siya ng kulungan. Dahil dito, hindi tuloy napigilan ng mga nagtipong residente ang matinding galit. Sinimulan nilang sugurin si Yadav at maging ang mga pulis na sinusubukang pigilan ang mga galit na tao ay tumakbo na rin at tumakas. Tinapunan ng mga kababaihan ng pulbong sili si Yadav para hindi ito makakita papasok ng korte. Bagamat nagawa naman ng mga pulis na akayin si Yadav sa loob ng silid-hukuman at nailak ang pinto, persahan pa rin nakapasok ang mga tao at napalibutan sila ng mga to. Naglabas sila ng mga mapupurol na sandata, handang kunin ang hustisya. Sumailalim si Yadav sa napakalupit na pag-atake mula sa mga dumumog sa kanya. Pinagsasaksak at pinagbabato siya ng mga bato. Naiulat din na nagsalitan ang mga babaeng hinalay niya sa pagsaksak sa kanya habang humihingi siya ng tawad sa kanila. Si Ram, ang presong nakapusas kay Yadav, ay nakayuko lang habang pinoprotektahan ang sarili niyang kamay sa tuwing nagtatakip ng mukha si Yadav. Sa huli, pinilit na hinila ni Ram ang kanyang kamay na nakaposas para maiwasan ang mga pinsala. Habang si Yadav naman ay pinutulan ng ari gamit ang mapurol na bagay. Sa loob ng 15 minuto, hinarap ni Yadav ang kanyang katapusang naliligo sa sarili niyang dugo. Nakatanggap naman ng malawakang media coverage ang pagtapos na to sa buhay ni Yadav. Nung una, 5 babae ang inaresto pero kalaunan, pinalaya din sila dahil sa protesta ng lahat ng mga kababaihan sa Kasturba Nagar na ipinagigiitang arestuhin na lang silang lahat at ikulong. Nagrally ang komunidad bilang suporta sa mga naaresto, nagpapakita ng pagkikiisa sa kanila. Sinunggaban naman ng ilang politiko ang insidente para sa pampulitikang pakinabang. Sa kabila ng mga taon ng kapabayaan, ang mahirap na komunidad ay hindi pinapansin ng gobyerno. Kahit ngayon, ang mga edukadong individual kabilang ang mga abogado at mga mamahayag ni Yadav ay hindi pinapansin ang desperasyon ng mga residente ng Kasturba Nagar.
Para sa kanila, isa lang talaga tong away ng mga residente. Hindi nila maisip na kayang gumawa ng napakalupit na aksyon ang mga manggagawang kababaihan sa lugar. Sa huli, pinalaya ang lahat ng 21 pinaghihinalaan sa pagtapos kay Yatav. Binigyang diin ng komite na nabigo ang pulisyang magbigay ng kinakailangang proteksyon sa mga tao. Nilinaw nilang hindi ito away sa grupo o gawa ng bayolenteng grupo. Sa halip, isang kilos para sa katarungang pinilit ang pangangailangang iligtas ang kanilang mga buhay sa harap ng isang legal na sistemang paulit-ulit na nagpapabaya sa kanila. Sinabi nilang napakahalagang bigyang diin na hindi kailanman mabibigyang katwiran na ang pagtapos ng buhay ng tao. Gayunpaman, hanggang kailan dapat tiisin ng daan-daang mga tao at ng kanilang mga anak ang kasamaan sa kanila ng isang indibidwal habang nagpipikit-pikitan ang mga kapulisan? Gaano katagal dapat dumanas ng mga pagnanakaw, pananakit at pang-aapi ang mga residente ng Castor-Banagar para lang hindi bigyang pansin ng mga pulis ang kanilang mga reklamo at mga ulat? Kung mas maaga lang sanang umaksyon ng mga otoridad, marahil hindi mapipilitan ang mga residente ng Castor-Banagar na ilagay sa kanilang mga kamay ang batas. Ito ay hindi na tungkol kay Ako Yatav. Hindi na kailangang bigyang kapangyarihan pa ang kanyang pangalan. Ito ang kwento ng mga inapi, mga nabigo at hindi pinansin ng sistema. Ito ay isang kwento ng pagkakaisa at katatagan pagkatapos ng mga taon ng desperadong pakiusap sa mga dapat sana'y nagpoprotekta sa kanila. Ito ang kwento ng mga taga Castor-Banagar.